For only 30,000 pesos, makakastay ka na sa Palawan for only 2 weeks. So ayun, I've booked a ticket Cebu Yun lang. Pacific for only 2K per person round trip when Kasi they had nagbiyahe their kami ng piso scooter sale. At galing sa Puerto nag-book ng Princesa. accommodation for only 400 a night sa El Nido, Palawan. Salamat. So yan yung view, para kang nasa Phuket, Thailand. Sobrang ganda niya at saka marami ding unggoy dito. Ang problema lang niya is malayo siya sa town proper. Pero maganda naman yung nature at mga tanawin pag nagta-travel ka for almost an hour. At gamit nila rito ay solar lang para siyang nasa remote village. Awa yun, mangka. So ayun, pangalan ng unggoy ay Sheila. Kumakain siya ng kahit ano, basta healthy lang. Tsaka ang bait-bait niya. Na-enjoy ko yung stay dahil sa kanya. Then next namin pinuntahan na itong Leo Beach. At ito ang parang pinaka-paborito ko na mag-chill sa El Nido kasi may free wifi, free beach access lahat, sa toilet, pwede ka umupo sa mga sunbeds, tsaka marami ding shops dito. May airport din sila, kaya minsan nakikita mo yung mga eroplano. At saka may port din sila. Yung cons lang talaga sa El Nido Beach ay mga sun mites, kaya lagi ka magdala ng lotions o sabi nila maglagay ka ng baby oil. So yan, at saka next stop namin ay yung Magkano yan? Beach. Maganda din siya, pero yung problema dito ay hindi free yung local na fisherman. Mas mura lang siya. Maganda din naman kasi private tour na siya. Hindi lang kami nakapunta sa Big Lagoon. Tsaka worth it din naman yung mga views. Medyo nasiraan lang kami ng konti ng boat at saka naayos din naman nila. Wala nga lang free lunch. At mas maganda dun ay wala ng hidden entrance fees. Yan, super ganda ng views, para kang nag-dream. Yung beauty niya parang charcoal rocks. Then first stop namin ay yung Payong Beach. Hindi muna ako masyadong nag-aura dito kasi akala ko marami pa kami puntahan. Yan, yung Payong Beach. Picture lang ng konti. Kasi nag-expect ako na makakapunta kami ng Big Lagoon dyan. So blue. Maganda yung tubig pero hindi siya masyadong malinaw. Sobrang ganda. Siguro dahil sa wind. Then pupunta na kami sa aming next destination, yung Cadlaw Lagoon. Wala akong masyadong video dito kasi yung gamit ko yung waterproof camera ko na hindi siya masyadong malinaw. Kasi mura lang siya, galing sa Lazada. Then itong video na to sa Shimizu Island to. Maganda to lang o yan pero hindi kami nag-stop. Kasi lunch sana dito, tsaka ayoko sa maraming tao minsan. So, dito na lang kami nag-lunch sa snorkeling area. Ang sobrang ganda ng mga fish. Pinapakain namin sila ng bread, tsaka yung isda. Ang rami-rami nila. So, dito na-enjoy kami mag-snorkeling. Hindi ko na namalayan yung oras. Matagal rin. Ang ganda ng mga coral reefs nila.
So, ang taas-taas pa ng video na to. So, ayan na. El Nido is a must visit talaga. Furugnon Cave. Before pala nito, Snake Island Yes, kami. I live here. Wala talaga to sa option ko. Still Nung more pinili ko kasi started 1-3 yung binook ko. Ewan ko kay kuya na sa operator ng tour, dinala niya kami dito. Very Pero safety okay to lang hide din para here. akong nasa underground river small kaya no entrance. need na pumunta doon. Huh? Kasi budget nga eh. Yes. So ayan, sobrang liit ng entrance ng cave, nakakatakot. Pero worth it din naman yung nasa loob. Parang mapapaisip ka na dyan ka na magtatago pag may giyera. So ayan, maraming sound yung mga bats. Tsaka medyo mabaho sa loob ko kasi tight yung space niya. So, tingin-tingin lang. At saka, dito din sa Corugnon ko, maraming mga cats, pero ayaw nila lumapit sa akin. Ayaw nila sa people. So, yan yung beauty ng Kayong-Kayong Beach. Parang mas matagal kami dyan, except din sa snorkeling. Gusto ko sana bumalik din sa Shimizu Island. At saka, nag-expect ko na dadalhin na kami sa Entalula Beach. Kasi yun yung pinili ko, pero hindi kami nag-stop doon. Tsaka din sa Snake Island, hindi high tide kasi siya, kaya yung sandbar na snake hindi nagpakita. So, yun mo na kami sa I see. Sheila the Monkey. Then, next day naman, pumunta kami sa Duli Beach. Ito ang surfing area dito sa El Nido, pero mas mahal siya kesa dun sa Siargao. Kasi konti lang yung pinabot ng tao dito. At maganda din tingnan yung mga waves, sobrang lakas. Dito na kami naka-experience na kinagat ng sand mites o ano kami nung umulan na after mga hapon. Para sa private beach, walang tao-tao din sa malayo. Tsaka meron din mga konting turista. May resort kasi dito. Dito na So, ayan, nag-enjoy lang ako sa mga waves dito. Picture ng conchage. Sobrang lakas ng waves. Parang wala na akong energy kasi after island Ayan, nakakatakot. Parang maiisip mo na hala, baka mag-tsunami dyan. Anong gagawin? Isa, coconut ka na lang kaakyat. You scared? So, yan. Sobrang lakas. Nice. Oh, that's Tsaka cool. maganda dito Oh my sa gosh, that's so Island. cool. Marami ka talaga What a show. islang makikita. So, yung kulay ng sand niya para siyang yellow. Nung second day pala namin, doon kami sa Vanilla Beach, sa Las Cabañas. Free parking lang din doon. Mostly dito free parking lang. Except Why sa now Mactan they Beach, fast? kasi may bayad. Pero wala din namang entrance fee doon. Yung parking lang na 20 peso. Go there. Then dito sa Duli Beach, may mga rocks sila. Tsaka pag malakas ang alon, maganda talaga siya tingnan. Para kang nasa falls. Nakakatakot nga lang malilit. So, ayun na. Ano pa ba? Sasabihin ko. Nagstay kami ng 6 days dyan sa El Nido. But mostly, kasi mahal yung mga restaurants. Kaya wala akong mga budget traveling ko. Yung ano namin, yung breakfast, usually siguro sa McDonald's minsan, at saka sa lunch, pumunta kami sa karinderya, mahal din, 50 peso kada meal, at saka sa evening naman, may barbecue. Nice. Medyo mapili din kami sa kinakainan namin kasi nakakatakot.
baka magka-diarrhea. At so ayun, bumibili din kami ng mga bottled waters to be safe. So nakaka-enjoy din pala yung Duli Beach. Marami kang makikitang mga different species of the ocean na hindi ka nakikita dito sa amin. Gaya ng yung cuttlefish bone. So yan, paupo lang ako, enjoy. Sobrang ganda. Tsaka may river din yan dyan sa Duli Beach. Parang yung sea at saka river nag-meet. So yan yung beach niya. Sarap tingnan ng mga tubig. Pagdating nila sa seashore, kasi yellow siya, tsaka sobrang nipis. Ito pala yung sunset sa Las Cabanas Beach. Ganyan, enjoying sa pool, yung pagdating ng airplane, island hopping. Galing to sa TikTok. So, on the fifth day, nagstay lang kami sa Leo Beach kasi napagod na pumunta sa falls at saka sa mas malayo na beach. Yung Diapela Beach, Mariposa Beach din namin napuntahan at saka yung kite surfing sa Tinigiban. Meron din pala mangrove forest din pero malalayo talaga yung mga attractions sa El Nido kaya dito lang kami nagstay. So yan, itong huling araw na nakasama ko si Sheila the Monkey. So pumunta na kami sa Port Barton for another 3 nights. So maganda din yung beach dito sa Port Barton. Peaceful, konti lang yung mga turista. Di siya masyadong marami. Pero may mga restaurants din at maaga nagsa-start yung nightlife. Konti lang din yung anik-anik dito. Tsaka yan, nag-enjoy ng konti. Sobrang saya sa first day sa Port Barton. Nung second day lang, parang nahirapan. So yan, malakas pa rin yung alon. Tsaka yung shore dito, mas mataas siya kumpara sa sea. Kaya pag may alon, tumutunog talaga ng malakas. Paka-peaceful niya. The next day naman, pumunta kami sa Coconut Beach. Medyo nasad lang ako dito kasi meron silang entrance fee na 50 pesos. Tsaka hindi pa masyadong maganda yung road. Nagkasakit din yung tiyan namin dahil sa karinderya. Hindi masyadong fresh yung isda. Kaya naghanap na kami ng makakainan na restaurant. Like this, they live in Pinili lang Palawan. namin yung mura. Gaya ng Chowlong, 200 peso yung price. Tsaka pumunta na kami ng Puerto Princesa at pumunta sa Crocodile Farm on the second day. The entrance fee is 40 peso. At kung gusto mo makapagpa-picture sa crocodile, 100 peso naman. Nakakatakot kasi mga malalaki yung crocodiles. For me, hindi masyadong safe yung lakaran ng mga Look at me. nagbibisita. At And first open talaga, his akala ko teeth. fake sila Jump, kasi hindi gumagalaw. Can he jump? Yes. Pero yan, gumagalaw yung mga mata nila. Tsaka parang ino-observe ka, dyan lang sila gumagalaw kapag hindi mo nakikita. Parang ganyan, slow lang. So you want bring this pet to home? Yun sa Port Barton pala, Nice. binayad ko doon ay 600 per night. Na-stress ako doon, hina yung signal, pero may kuryente na. Kaya carry din at saka walking distance lang sa beach at saka sa mga restaurants, pharmacies. Itong sa Puerto Princesa accommodation namin, palipat-lipat kami ng room until nakahanap ng malakas na wifi signal for only 600 pesos a night lang din. So ayan, medyo natakot ako magpa-picture sa Crocs
first time ko at saka one in of a kind experience na hindi mo talaga parati. Dito lang sa Palawan may experience mo na makahawak ng crocodile. Tsaka aside from crocs, meron din silang mga ahas, mga unggoy, at mga iba't ibang uri ng hayop. Ayan, pumunta din sa Bakersfield. Yan na, bye!